Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Ating alamin, kung sino nga ba si Diwata. Siya si Deo Balbuena aka Diwata, nag-trending sa presinto noon, asensado na ngayon. Dating nakatira sa ilalim ng tulay, may sarili ng bahay. Taong 2016, nag-trending si Deo Balbuena aka Diwata na nasangkot noon sa isang away at rumampa sa presinto. 8 years later, nakapagpundar na siya ng mga properties sa tulong ng Pares Business. Nag-trending noong 2016 ang member ng LGBTQIA community na napaaway at nasugatan sa isang insidente. Siya si Deo Balbuena, aka Diwata, na sa kabila ng mga natamong sugat, nakuha pang rumampa nag-ala beauty queen sa presinto sa Pasay City. May introduction pa siya, nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Kita sa kanyang mukha ang marka ng dugo, malaking sugat sa noo, at kamay. Nagtungo sa presinto si Diwata para ireklamo, ang dalawa niyang kaibigang sinaktan at sinugatan siya gamit ang cutter. Ani Diwata sa interview, nakita niya sa ilalim ng tulay sa Pasay kung saan siya nakatira, ang dalawang kaibigang gumagamit umano ng bawal na gamot. Nauwi sa sakitan ang away kaya nagtamo siya ng mga sugat. Sabi pa noon ni Diwata sa TV interview, mas nababagay kayo sa kulungan kasi mga kriminal kayo. Tingnan mo yung ginawa mo sa akin, ang ganda-ganda ng mukha ko sinira mo. Ang pagiging karakter ni Diwata ang dahilan para mag-trending siya. Nag-trending si Diwata, aka Deo Balbuena, noon nang mapaulat ng masangkot sa krimen. Makalipas ang 8 taon, nagbago na ang kanyang sitwasyon. Naitampok ang kwento niya noong January 28, 2024 episode ng Kapuso Mo, Jessica Suho. Deo Balbuena aka Diwata. Nakalabas na sa kulungan ang dalawang nakaaway na kaibigan, at nagkapatawaran na sila, ayon kay Diwata. Nag-iba na rin ang buhay niya, at malayo na ang kanyang narating. Mayroon na siyang 24 hours, Pares Business sa Pasay na tinawag niyang Diwata Pares Overload, Only Rice. Sabi niya ukol sa name ng kanyang business, nasanay na kasi sila. Yun kasi naging palayaw ko noon pa. Kwento niya sa KMJS, nang mangyari ang insidente noong 2016, ay kakaluwas lang niya sa Maynila mula Samar. Nakipagsapalaran siya sa Maynila, sa hangad na magkaroon ng magandang buhay. Nag-sideline siya noon bilang construction worker, at nagtinda ng kape, sigarilyo, at mga candy. Hanggang sa may naipon ako. Bumili ako ng kaldero, bumili ako ng kalan, tapos nag-start na kaming magpares. Ang offer ng kanyang kainan ay only rice at only sabaw, na may kasamang soft drink for 100 pesos. Yun ang nagustuhan ng mga tao, aniya. May pag-iwas si Diwata nang tanungin kung magkano ang kinikita niya sa kanyang paresan. Pero may mga naipundar na siya dahil sa kanyang pagsisikap. Mayroon na siyang sariling tirahan, na bagamat maliit ay disente. Hindi na siya nakatira sa ilalim ng tulay. May sarili na rin siyang kotse. Simple lang itong bahay ko. Pero ang laki ng pasasalamat ko, dahil at least dito kahit simple lang siya, at least, sigurado naman akong safe kaming lahat. Dati ang sasakyan ko bike lang, ngayon nakabili na ako ng sasakyan na talagang pinaghirapan ko talaga, nakakatuwa aniya. Sa isang separate vlog interview, hindi napigil ang maiyak ni Diwata, nang alalahanin ang hirap na pinagdaanan niya, noon ang mangalakal ng basura para lang may makain sila. Nakakatuwang ang walang makain noon, may 24/7 na kainan na ngayon na siyang susi sa pagbabago ng kanyang kapalaran.
Tignan mo nga naman ang buhay ng tao. Dating nangangalakal at mukhang kawatan, ngayon asensado na. Kaya wag tayong manghuhusga sa ating kapwa, sino man sa atin walang nakakaalam kung ano ang ating magiging kapalaran balang araw. Pero sa kabila ng pag-angat ng buhay ni Diwata, para bang pilit naman siyang hinihila pababa. Andyan pa ang ibang mga vloggers, na para bang ginagawa na nilang takbuhan, para sa kanilang content. Inaaraw-araw na din ng mga vlogger na ito para gawing content si Diwata, dahil alam ng mga vlogger na ito na sumisikat ngayon si Diwata. Kaya naman nagsulputan, na ang mga vlogger sa paresan ni Diwata, ang masakit pa doon. Inaaraw-araw nilang gawing content si Diwata. Pero ni hindi man lang nila ito naabutan ng kanilang kinita sa pagbablog kasama si Diwata. Ayon pa kay Makagago, naging abusaado di umano, ang mga vlogger na ito, para bang ang kakapal na ng mga mukha, ayon sa kanya. Dagdag pa ni Makagago, okay lang naman di umano kung nagkataon lang, pero kung inaaraw-araw na pang-aabuso na ito, ayon pa kay Makagago sa kanyang reaction vlog, patungkol sa mga vlogger na ginagamit lang si Diwata para pagkakitaan. Hindi na umano ito tama dahil araw-araw ang mga vlogger nandoon sa kanyang paresan. Habang milyon ang kinita nila sa mga vlog, kasama si Diwata pero hindi man lang nila ito binigyan, ng kahit kunti sa kinita nila sa paresan ni Diwata. Alam naman umano ng mga tao, kaya tumaas ang engagement nila at dumami ang views, nang dahil kay Diwata. Ano ang inyong reaction patungkol sa buhay ni Diwata, at sa mga taong pilit siyang hinihila pababa? Tama bang araw-arawin ng mga ibang vlogger si Diwata, para may mae-content sila o bahagi lang ito para ma-promote nila ang pares overload ni Diwata? Paki-comment ang iyong opinion patungkol dito. Huwag kalimutang mag-subscribe at e-follow ang ating Facebook page. Thank you for watching.